Katulad nito, mga kababayan, ako sa totoo lang mga kababayan, isa ako sa sisilab. Mark my word. Napakabilis lang magsilab. Ako pa ba? Kaya ko nga bumili ng iPhone. Gas pa kaya? Hindi. Aba, Diyos mio Marimar. Lighter pa kaya? Hindi. Kahit bumili ako 1,000 lighter, abutan ko yung lahat ng kaibigan ko, pasilaban natin to. Tapos, magdala lang ako ng lumang tela, sausaw ko sa gas, sindihan mo yan, sunog yan. Wala akong pakialam kung masunog man buong gusali ng gobyerno. Bakit? Ano pang saysay na ipatayo mo yan kung wala rin mang kwenta yung namumuno? Ito yung sunod. Engineer Alcantara ng Bulacan. Ito, isa pa to. Pangulong Bongbong Marcos. At sa lahat ng mga nasa gobyerno ngayon, isa pa ito. Sana sa mga kinanta ni Engineer Alcantara, sana sa mga kinanta niya, mga kababayan, may makulong dito. Imposible naman. Tapos sasabihin na naman, safe ka. Sasabihin na naman, safe ka. Hindi ka kasali. Eto. Sure, sino-sino ang mga pinangalanan ni Alcantara sa pagdinig ng Blue Ribbon at ano umano ang kanilang mga papel sa anomalya? Ayan. Sina Senators Jinggoy Estrada. Yan. Kapag walang nakulong sa mga yan, sinabi ko sa inyo, mga kababayan, Joel Villanueva, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, dating Senador Bong Revilla, at ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highway Roberto Bernardo. Ito mga pangunahing isinangkot niya dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Orap Vlog, maraming salamat ni po. Henry Alcantara, si dating DPWH. Tignan nyo, DPWH, Bernardo. Bakit hindi pa? Dapat yan, i-cite in contempt nyo na yan. Huwag nyo na palabasin, baka makalipad pa na ibang bansa yan. Ito pa, sunod. Yusek Bernardo, na kanya umanong boss na siyang tumulong maitalaga sa district o tumulong sa kanyang maitalaga siya sa District Engineering Office noong 2016. 2022 niya ay nagsimulang magbaba ng pondo sa distrito kung saan 20% ang ibinigay sa proponent na siyang nagpapasok o nag-i-insert ng proyekto sa mga panukalang budget. Particular ito sa National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee ng General Appropriations Act at maging sa unprogrammed appropriations. Nako. Ito pa, sunod. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Bernardo. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. Kita ninyo, si Bernardo nilaglag na. Sabi ni FYD, pag sinilaban mo ang Malacanang Kent, maraming matutuwang DDS, NPA na gustong makaupo riyan sa Malacanang. Ma'am, sino pang uupo kung sunog na? Diba? Ang sabi ko, kailangan may makulong dyan. Bakit, mga kababayan? Kung ang aking saluubin ay ito, take note, ang Pilipino sa Pilipinas marami. 120 million plus tayo, mga kababayan. Ako pa lang ito, paano yung iba? Diba? Kaya nga sabi ko, sa katapusan ng taong ito, kung walang makulong dyan sa flood control project, malus na yan. Ewan ko lang, kung meron pang Senado at Kongresong matitirang building dyan, maniwala kayo sa akin mga kababayan, hindi ako nang hihikayat, hindi ako nang ko-convince
sarili ko to. Opinion ko to, karapatan ko ito. This is a free country. I can do whatever I want to do and this is my freedom of speech. Di ba? Bakit mali ba? Kailangan pa ba nating tapusin ang termino ni Marcos hanggang sa walang makulong? Kaya habang wala pa, hindi pa tapos ang termino, may makulong na. Kasi mahirap eh. Sa Senado, kada hearing dyan gastos. Sa Kongreso, kada hearing dyan gastos. Saan sila kumukuha ng panggastos? Sa pera ng taong bayan, nanakawan na nga tayo, pa kada hearing na gastos pa. Tapos walang makulong. 'Di ba? So useless lang, nagpapagod lang. Paano ba naman kasi si congressman magnanakaw, si senador magnanakaw, nagtitinginan lang. Tapos habang naghihiring na nagme-message. 'Di ba? Minsan nga itong mga nagsasalita na to scripted. Katulad, tignan mo. Hindi nyo napansin yung sinabi ni Alcantara? Pareho sa script ni Bryce. Pareho sa script ni Curly. Tignan ninyo mga kababayan, si Alcantara, si Bryce at si Curly, iisang kulungan lang sa Senado. Do you think hindi nagkukwentuhan yung tatlo? Do you think paglabas nila dun sa hearing, hindi pare-pareho statement? Nagkukwentuhan yan. Paano ko yung naka-impluensya kay Curly Discaya, ma-impluensyahan din ni Curly Discaya si Alcantara, ma-impluensyahan din ni Alcantara si Bryce Hernandez. The same statement, same script. Hindi nyo napansin, pare-pareho sila script. Tapos isa tinutukoy. Tapos nung kay Bryce, tinutukoy si Jinggoy, dinalhan ng pera. Ending doon pala kay Erwin Tulfo na opisina. Kita ninyo? Palpak. Mali-mali ang script. Diba? Diyos mio. Dagdag pa ni Alcantara, 2024 ay mayroon namang nasa 6 na bilyong piso ang kabuuang naipasok umano na proyekto sa dating undersecretary. Kung saan 25% nito ay napunta sa proponent o nagpasok ng mga proyekto sa budget. Kalimitan Tapos pag iniimbestigahan to, palpak na naman. Inuutusan niya ang kanyang driver na dalhin ang porsyento ng proponent kay Bernardo na minsan ay sa parking lot ng isang kilalang hotel sa Maynila dinadala. Kabilang naman umano sa insertions noong 2024 ay para kay dating Senador Bong Revilla. Tinaspaan niya nito ng 30% ang naging proponent sa 3 proyekto para rito bilang tulong umano sa dating senador. Ilan sa mga proyekto na ito ay flood control projects sa kabahan ng Angat River at Giginto River. Ngunit sinabi ni Alcantara na hindi nito nakakausap si dating Senador Revilla. Mahirap Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024. Dapat yung nahuli pa nga lang ni PBBM na DPWH completed pero pagdating niya doon walang project. Dapat kinulong na agad yun kung sino yung naghawak ng project na yun Bakit? Ebidensya na yun. Kapag matanda, magnakaw ng mangga sa Isabela, nakukulong, nakita lang, nanunungkit ng mangga, kulong agad. Yung project, ano ba yung pagnanakaw yun Dapat yun pa lang, kung sino yung kontraktor nun, kulong na agad. Para may hustisya. Hanggang kailan pa ba natin antayin? Makalayas pa yung kontraktor, mamatay pa yung kontraktor. Di ba? Dapat katulad nito, pinapangalanan ng lahat ni Alcantara, kulong na agad. Kung sino pa yung pangalanan nila sunod, kulong na agad. Dapat dito sa Pilipinas kasi, iwasan nyo kasi yung partido-partido. Iwasan ninyo yung party list. Kasi kapag ito si Kent, kaparty list yan ni Mike Cervera. Pag nakasuhan si Kent, si Mike Cervera ang hindi makasuhan. Bakit si Kent? Kasi kaparty list Iwasan nyo yung ganyan. Kung isa sa mga kaibigan mo nagkasala, panagutin nyo, wag nyong kampihan. Yan ang mahirap sa Pilipinas. Diba? Yan ang mahirap sa Pilipinas. Walang nakukulong. Pinapangalanan na nga yung sangkot. Kakampihan naman yung isa. Sasaluin naman yung isa. My God. Walang nangyayari. Kaya nga, wala. Na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Taong 2022 naman humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto para sa multi-purpose building
na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Ngunit 6 Tapos, meron pang batas sa Pilipinas, mga kababayan, na magkaroon ng batas na anti-dynasty law. Ito na, dito speaking of anti-dynasty law. Bago natin ipagpatuloy yan. Si Bernardo, si Bong Revilla at si Joel Villanueva, kinanta na ni Alcantara. Hindi nyo ba naisip, mga kababayan, matagal na kayong nanood sa akin. Pag sinabi nating anti-dynasty law, dapat pag presidente na si Digong, wag na si Sara, wag na si Pulong, wag na si Baste, wag na si Kitty, wag na yung pamangkin or apo. Hindi nyo ba naisip na mas matindi pa sa dynasty o political dynasty yung party list? Mas matindi pa sa political dynasty yung party list. Bakit? Take note, ang lakas si MD ni Romualdez, ilan miyembro kasali dyan na Congress? Mas matindi pa sa political dynasty yan. Yes. Mas matindi pa sa political dynasty ang party list. Kasi sa isang party list, 100 na politisyan nandyan. Tapos, sa political dynasty, 5 lang, 10 lang, magkakamag-anak. Mas matindi ang party list kaysa sa pamilyang politisyan. Sa pamilyang politisyan, 5 lang kayo, 4 lang kayo, 6 lang kayo. Sa party list, putang ina, 100, 200, 300. Di ba? Kaya walang kwenta, kahit tanggalin nyo yung political dynasty, magawa kayong political dynasty law, walang kwenta yan, ang gawin niyo na tanggalin ninyo yung mga party list. Kasi nagkakampihan yan. Tingnan nyo, gusto mong palitan yung House Speaker, hindi mo mapalitan. Kasi bakit? Leader ang House Speaker sa lahat ng party list. Siyempre yung ka-party list na yun, buboto sa lahat yun sa'yo. Tapos, walang papalitan. Mahirap katulad niyan. Mga party list dyan, mga representative sa party list. Pag namatay yung tatay, yung anak ang papalit. Pag namatay yung anak, yung pinsan wala. Continue. 100 million lang umano ang napagbigyan ng pondo para dito, ngunit gumawa niya sila ng paraan ni Bernardo. Bagaman nilinaw nito na hindi humingi ng partikular na proyekto si Senador Villanueva, kundi iniutos ni former Yusek Bernardo na bigyan na lang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto na kung saan susumahin na 25% ng proponent na may halaga ng 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulat, Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na nagangalan lang Pumpeng. Para kay Senador Jinggoy Estrada naman, sa pagkakatandaan niya ni Alcantara ay 2024 budget hearing sila nag-usap kasama si dating Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million. Isang 45, isang 50, 240 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Nako. Wala po ako direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Noong 2021 naman niya nakilala ni Alcantara si Congressman Zaldico kung saan napag-usapan ang planong pagbaba ng pondo papunta sa kanyang distrito sa Bulacan. Makalipas lang niya ang nasa 1 buwan ay may listahan na ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Kita nyo, 35 billion. Billion ha? Yung 35 billion, mga kababayan, itong kwarto ko, kahit mga 5 billion, hindi na ako kasya.
sa kwarto na to. Yung 5 billion puno to. Napakarami po. Take note mga kababayan, sana sa pinangalanan ni Engineer Alcantara, may makulong dyan. Sana. Sana talaga. Sana naman may managot na dyan kasi ang taong bayan ay naiinip na sa inyo. Sana naman ay may managot na dyan at o, kita nyo mga kababayan. O, ito pa. Panghuli mga kababayan. No, bago tayo magpapaalam sa ating live. Sino kaya itong politiko na to na may binahay na isang beauty queen na bilyonaryo? Nako po. Worried about flight Wait lang ha, may ads. Download the Trip.com app. Set up price drop alerts to easily find flights within your budget. Sino kaya ito? Sino itong bilyonaryong politiko na ibinahay umano ang isang dating beauty queen? Nako! Ayon sa ating source, natipuhan ng politiko ang dalagita dahil may hawig ito sa kanyang misis na isa ring government official. Katatapos lang daw ng pandemya noong bigyan ni politiko ng condo unit ang nasabing babae. Ito ang kanilang naging secret. Nako, binila ng condo unit. Parang naalala ko yung palabas ni Chris Aquino, ni Kim Chu, ni sino pa? Yung mistress ba yon? Oo, naalala ko yun. Tapos si Sorin Legaspi yung doon. Oo, yung lalaki. Tapos sino pa yung isa? Yung may jowang Koreano. Ano ba yon? Sino kaya ito? Oo, Diyos ko. Ito pa Tagpuan. Meron silang love nest. Oo, pero tila pinagsawaan na rin daw ni politiko ang beauty queen. Maluwag na puki nun. Hiniwalayan din. Pinagsawaan, maluwag na puki nun. Hiwalayan din ang kanilang ending. Oo. yun. Sino siya bang bilyonaryong politiko na to? May mga kakilala ka bang few? Nasaan to? My lips are sealed. Sa Senate, Congress? Nandyan lang siya sa tabi-tabi. Alam niyo kung ako babae ngayon tapos gusto mong maging mayaman, hindi ka pumasok sa politician, mangabit ka ng politiko. Mangabit ka. Sirain mo ang buhay ng pamilya nila. Bakit? Isa lang naman idadahilan ng mga kabit. Ito sa time na to ipagtanggol ko yung mga kabit. Bukas ipagtanggol ko yung mga asawa. Ganito yan mga kababayan. Kapag ako babae ngayon, maganda, malaki suso, masikip ang puki, maliit ang bewang, tapos beauty queen, tapos matangkad konti, naku, mangabit talaga ako ng politiko. Una kong gagawin, magpabili akong kondo, magpabili akong sasakyan, magpatayo ako ng business, tapos pabili ako ng kalupaan sa probinsya, gawin kong farm. Tapos magpagawa ako ng sabungan, di ba? Tapos piggery, tapos poultry, Tapos, ang gagawin ko, sisirain ko ang pamilya niya. Tapos sasabihin ko sa unang asawa, kung masarap ka, bakit ka pinagpalit sa iba? Diba? Kung masarap, si number 1. Tapos lagi kong imoto, imaidi ko araw-araw, ilagay ko sa cellphone ko, kung masarap si number 1, bakit naghahanap ang asawa mo ng number 2? Yun talaga ang lagi kong ilalagay sa MyD. Tapos sasabihin ko, because coffee is life, Mr. Chair. Diba? Ganun talaga ang gagawin ko. Ay, nako. Diyos mio, Marimar. Pag ako babae ngayon, malaki suso, masikip ang puke, tas walang jowa, huwag ka nang magjowa ng may hitsura. Huwag ka magjowa ng gwapo. Aanhin mo yung gwapo, maliit naman titi. Diba? Di bali ng pangit. Malaki titi, tas mapera. Match na match. Paldong-paldo. Diba? Tapos minsan naman, pangit, maliit titi, tapos walang pera, takpan mo, Jaryo, duraan mo. Diba? Alam niyo sa totoo lang mga kababaihan ngayon hindi ko kayo ini-impluwensyahan. Ako po isang influencer. So, bilang practical, pag wala kang jowa, kung gusto mong yumaman,
Tapos nabalitaan mo na may isang politisyang kurakot, juwain mo na. Kunin mo lahat ng pera niya. Bakit? Ninakaw lang naman niya yan. Oo. Tapos, pag nakuha mo na, ipamigay mo sa mga kapitbahay mo. Oh, yung mga kapitbahay mo, pagbibilhan mo, tag-iisang motor. Diba? Tapos, every weekend, magpa-feeding program ka. Oh, bakit? Ninakaw lang naman niya yon. Ipakain mo sa tao, ibalik mo sa kanila. Nako. Yan ang totoo, practical. Diba? Anuhin mo yung maganda ka, malaki suso, masikip puki, tapos hindi mo magamitin sa ayos. Diyos ko. Kung ikaw naman lalaki ngayon, wag ka na mangarap na magkajowa ka ng babaeng politician, bihira ng politician ng babae. Oo. Maliban na lang kung ang politician may apo na Nepo baby. Yeah? Yung Nepo baby, jowain mo. Para yung mga tatay nilang magnanakaw, masharean ka. Tapos, ipagbigay mo sa mga kapitbahay mong mahihirap yung mga perang nakuha mo dun sa mga anak nila. Pag binilhan ka ng sasakyan, isangla mo, ipamigay mo sa kapitbahay. Diba? Nakaw lang naman yun. Diyos ko, gatasan mo. Diyos mio, Marimar. Kaya minsan kapag may tsura ka, malaki katawan, macho, gumagalaw ang dibdib, di bali na maliit titi. Tapos pag nagkajowa ka ng Nepo baby, katasan mo na. Tapos pag nakuha mo, pamigay mo sa kapitbahay nyo, magpa-feeding program ka everyday. Total, ninakaw lang naman ng tatay niya yung perang binigay sa'yo. Ganun yun. Kaysa pa-imbestiga mo pa, binabaha na nga kayo. Tingnan mo, en grande nga yung birthday. Sa museum pa. Diba? So yun lang mga kababayan. Yung aking live ngayon. Hindi ko na masyadong habaan. No? Thank you so much po. Diba? Sana all. Diba? Wag na kayo. Diyos ko. Di bali ng pangit. Basta maraming pera. Tiisin mo na lang. Ganun yun. Wag ka na maghanap ng gwapo. Diyos ko. Anihin mo ng gwapo, tapos maya-maya kumimbot din. Wala. Alam nyo, kadalasan, sa mga babae po dyan, mga kaidaran ko naghanap ng gwapo, wag na kayo maghanap ng gwapo. Bakit? Kadalasan sa mga gwapo ngayon, nakikita ko, nandun sa Marco Polo, nandun sa Adonis, sumasayaw. Kapag may natipuhan kang gwapo, puro tato, number 1 yung tato sa balikat, tapos nandito sa dibdib, nakukulbo yan. Wag na. Maghanap ka na lang ng maputi ang buhok, tapos, praise the Lord, hallelujah, ang sinasabi, tapos politician, juwain mo na. Baka magka-wellness pa ka pa. Yeah? Malay mo, magkakondo ka sa A. Rodriguez. Di ba? So, yun lang, mga kababayan. Thank you so much. Meron nga ako nakitang isang artista, ang tanda-tanda na, kirat na yung isang mata. Binubo at sinabihang kadiri doon sa nabuntis pa siya. Di ba? Yung isang artista, yung nakabuntis sa kanya, andon, binubo, at tinawag pang kadiri, doon sa EDSA. Boo! Kadiri! Diba? Nabuntis pa yung, yung, diba si Charo, ano apelido ni Charo? Diba? Yun lang. So yun lang mga kababayan.